Hindi ko kailanman inakala na matatakot ako sa sarili kong mga dasal. May mga gabi, habang nakaluhod ako sa harap ng altar sa San Isidro, hindi patawad ni Rafael ang hinihingi ko. Ang hiling ko sa Diyos, kunin niya ang imahe ng ama ni Rafael sa puso ko, hindi dapat ako nakakaramdam ng ligaya sa boses niya. Hindi dapat siya ang hinahanap ko kapag pagod na ako sa pagiging biyuda. Nakaitim pa rin ako, simbolo ng katapatan, pero sa loob ko, alam kong pinagtataksilan ko na ang alaala ng asawa ko sa paraang walang nakakakita, kung ikaw ang nasa lugar ko. Kapag ang tanging taong nakakakita sa pagod mo ay ang taong bawal mong mahalin, kaya mo bang tumalikod? Sana naging bato na lang ako noon, o sana naging manhid na lang ang puso ko para hindi ko naramdaman yung mga bagay na hindi ko naman dapat naramdaman sa unang pagkakataon. Alam mo ba yung pakiramdam na parang nakatira ka sa loob ng isang kabaong na hindi pa isinasara? Ganoon ang pakiramdam sa bahay namin sa Batangas pagkatapos mawala ni Rafael. Malaki ang bahay ng mga Villamor. Matatanda na ang mga gamit, gawa sa matitigas na kahoy, na parang kahit anong kuskus mo. Hindi na mawawala yung amoy ng luma, amoy ng alikabok, at amoy ng mga alaala na masarap ng sunugin. Pero kailangan mong itago dahil dangal daw yun ng pamilya. Isang taon na ang nakakalipas mula nung mamatay si Rafael sa kasagsagan ng pandemya. Wala kaming maayos na burol, walang kape, walang masyadong bisita, walang pagkakataong magluksa ng husto. Parang mabilis ang paglilibing lang ng isang bahagi ng sarili ko. Simula noon, ang tanging natira sa akin ay ang itim na damit, ang 3 taong gulang na si Nico, at ang biyenan kong si Don Mateo. Siguro doon nagsimula ang lahat. Sa katahimikan, ang hirap pala maging biyuda sa isang maliit na barangay. Para kang isang buhay na estatwa na kailangang laging mukhang malungkot. Kapag ngumiti ka ng konti, iisipin nila nakakalimot ka na. Kapag nag-ayos ka ng buhok, sasabihin nila naghahanap ka na ng kapalit. Kaya ayun, naging anino na lang ako sa loob ng sarili naming bahay. Ang tanging ingay na naririnig ko araw-araw ay yung ugong ng lagari mula sa Tsuonggo, yung lumber yard ni Papa Mateo, sa likod ng bahay. Minsan, natutulala na lang ako habang nanonood sa mga alikabok na sumasayaw sa tapat ng bintana. Iniisip ko, ito na ba yun? Hihintayin ko na lang bang tumanda ako rito habang suot itong lumang itim na blusa na may mantsa ng luha at gatas ni Nico. Selina, kumain ka na ba? Nagulat ako. Hindi ko na malayan na nakatayo na pala sa hamba ng pinto si Papa Mateo. 3 bagay lang ang lagi kong napapansin sa kanya noon. Una, yung amoy niya, amoy ng sariwang tabas na kahoy at tabako. Matapang pero hindi masakit sa ilong. Pangalawa, yung mga kamay niya, malalaki, magaspang, at may mga itim na dumi sa ilalim ng kuko mula sa pagtatrabaho sa lumberyard. Pero nakakapagtakang tignan dahil napaka-steady ng mga yun. At pangatlo, yung mga mata niya. Hindi siya tumitingin sa akin bilang isang kaawa-awang byuda. Tumitingin siya sa akin bilang isang taong naroon lang. Busog pa po ako, Papa. Pagsisinungaling ko, ang totoo. Kaninang umaga pa ako walang gana. Parang may nakabara sa lalamunan ko na hindi ko malunok. Lumapit siya ng kaunti. Hindi masyadong malapit para maging bastos. Pero sapat na para maramdaman ko yung init ng katawan niya na galing sa ilalim ng araw. Kailangan mong kumain. Paano mo aalagaan si Nico kung ikaw mismo ay tila liliparin na ng hangin? Wala akong naisagot. Nakatingin lang ako sa sahig. Sa isang bahagi ng kahoy na may bitak. Nag-iwan ako ng salabat sa lamesa. Inumin mo yun habang mainit pa. Dagdag niya bago siya tumalikod. Naiwan akong nakatitig sa likod niya. Bakit ganon? Bakit yung asawa ko? Si Rafael? Nung buhay pa siya,
Parang ang layo-layo niya kahit katabi ko siya sa kama. Laging trabaho, laging cellphone, laging mamaya na Selena. Pero itong matandang to, yung ama niya na kinatatakutan ng lahat sa Chuonggo dahil sa pagiging strikto. Siya pa yung nakakapansin kung kumain na ba ako o hindi. Pumunta ako sa kusina, nandoon nga yung baso ng salabat. May usok pa. Kinuha ko yun at naramdaman ko yung init sa palad ko. Napansin ko rin na yung sirang upuan sa hapagkainan, na matagal ko nang inirereklamo kay Rafael nung buhay pa siya. Maayos na. Napalitan na yung tornilyo, kininis na yung gilid. Sino-sino ba ang nagpapatakbo ng buhay natin? Yung mga taong nangangako pero wala naman. O yung mga taong tahimik lang pero pinupunan yung bawat kulang ng hindi mo hinihiling. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung gabing yun, habang iniinom ko yung salabat, bigla akong naiyak. Hindi dahil namimiss ko si Rafael, naiyak ako dahil sa loob ng 1 taon, ngayon ko lang naramdaman na may nakakita sa akin, hindi bilang byuda ni Villamor, kundi bilang si Selena. Isang maliit na bagay lang yun, di ba? Isang baso ng salabat, isang maayos na upuan. Pero doon nagsimulang magkaroon ng lamat yung pader na itinatayo ko. Tanga ko, di ba? Hindi ko pa alam noon na ang bawat pag-aalaga niya ay isang hakbang palapit sa isang bangin na wala kaming kawala. Hindi ko pa alam na ang kalungkutan, kapag hinaluan mo ng kaunting malasakit, ay pwedeng maging laso na ang sarap inumin. Habang hinihiga ko si Nico nung gabing yun, narinig ko ang mahinang ubo ni Papa Mateo mula sa kabilang silid. Napatingin ako sa dingding na kahoy na naghihiwalay sa amin. Isang dingding lang, isang manipis na harang. Bakit ba parang mas mabilis ang tibok ng puso ko ngayon kumpara nung buhay pa ang asawa ko? At bakit parang hindi ako natatakot, kundi naghihintay? Sana pala, hinayaan ko na lang na bahain yung buong kusina namin nung araw na yun. Sana hinayaan ko na lang na masira ang lahat, kaysa hinayaan kong ayusin niya ang isang bagay na hindi na dapat muling nabubuo. 3 araw pagkatapos nung salabat, nasira naman yung gripo sa lababo. Alam mo yung tunog ng tumutulong tubig sa hating gabi? Patmagtuan patnong. Parang orasan na nagbibilang kung gaano na ako katagal na mag-isa. Noong buhay pa si Rafael, ang itatagal ng tulo na yan ay aabutin ng buwan. Sasabihin niya, oo, bukas na. O kaya, tumawag ka na lang ng tubero, busy ako sa munisipyo. Kaya nung narinig ko yung tulo, kumuha lang ako ng timba. Sanay naman akong sumalo ng mga bagay na tumatagas sa buhay ko. Pero kinabukasan, pagbaba ko, nakita ko si Papa Mateo. Nakaluhod siya sa harap ng lababo. Nakabukas yung cabinet sa ilalim. Doon ko siya unang tinitigan ng matagal nang walang nakakakita. May 3 bagay akong napansin sa kanya nung sandaling yun na hanggang ngayon, parang nakatatak sa likod ng mga mata ko. Una, yung suot niyang asul na kamiseta, pupas na ang kulay, manipis na sa bandang balikat, at may amoy ng araw at sipag. Pangalawa, yung malaking kalyo sa base ng hinlalaki niya, tanda ng ilang dekadang paghawak ng pait at martilyo. At pangatlo, yung paraan ng paghinga niya, mabagal, malalim. Parang bawat hininga niya ay may bigat ng mundong pinapasan niya ng mag-isa. Ako na po sana, sabi ko. Kahit alam kong wala naman akong alam sa tubo, hindi siya tumingin sa akin. Wag na, Selena. Baka mabasa pa ang duster mo. Madulas dito. Imbes na umalis. Nanatili ako sa tabi niya. Kumuha ako ng basahan para saluhin yung tumatagas na tubig habang piniit niya yung wrench. Sa sobrang lapit namin, nararamdaman ko yung init na nanggagaling sa balat niya. Hindi siya katulad ni Rafael na amoy pabango at aircon. Si Papa Mateo, amoy lupa, amoy lalaking hindi natatakot madumihan. Sa isang pagkakataon, habang inaabot ko yung Teflon tape,
Nagkadikit ang mga daliri namin. Saglit lang yun. Siguro wala pang isang segundo. Pero alam mo yung pakiramdam na parang may kuryenteng gumapang mula sa dulo ng kuko ko hanggang sa batok ko. Mabilis kong binawi ang kamay ko. Pero hindi siya agad gumalaw. Nanatili ang kamay niya sa ibabaw ng pipe. At narinig ko ang bahagyang pagpigil niya ng hininga. Maayos na, sabi niya pagkalipas ng ilang sandali. Ang boses niya parang mas gumaralgal kaysa kanina. Tumayo siya at pinunasan ang mga kamay sa isang basahan. Tumingin siya sa akin, hindi sa noo, hindi sa sahig, kundi diretso sa mga mata ko. At doon ko nakita ang isang bagay na kinatakutan ko. Nakita ko ang sarili ko sa mga mata niya, hindi bilang manugang, kundi bilang isang babaeng uhaw na uhaw sa atensyon. Salamat po, tay, mahina kong sabi. Wala yun, Selena. Hanggat narito ako, walang masisira sa bahay na to na hindi ko aayusin. Sagot niya. Ang simple ng sinabi niya, di ba? Pero bakit parang iba ang dating sa akin? Bakit parang ang narinig ko ay, hanggat narito ako, aalagaan kita. Nung gabing yun, habang naghuhugas ako ng pinggan sa gripong wala ng tulo. Paulit-ulit kong iniisip, bakit ngayon lang? Bakit sa taong hindi ko dapat asahan? Doon ko nararamdaman ang seguridad na hinanap ko sa asawa ko sa loob ng 7 taon. Nagsisimula na akong matakot. Natatakot ako kasi bawat maayos na gripo, bawat pintong hindi na umainggit dahil nilagyan niya ng langis, bawat maliit na pagkumpunin niya sa bahay na parang tinatanggal din niya ang mga tornilyo ng moralidad ko. At ang mas masakit, alam kong alam din niya, alam kong nararamdaman din niya. Kasi nung dumaan siya sa likod ko para kumuha ng tubig, hindi siya humingi ng tabi. Huminto siya ng saglit sa likod ko. Sapat na para maramdaman ko ang hininga niya sa buhok ko. Bago siya nagpatuloy sa paglakad na parang walang nangyari. Tanga ko talaga kasi nung gabing yun, imbes na ipagdasal ang kaluluwa ni Rafael, ang huling naisip ko bago ako makatulog ay ang gaspang ng kamay ni Papa Mateo nung dumikit ito sa akin. Nagsisimula pa lang kami, pero parang alam ko na kung saan to pupunta. Kasi nung tingnan ko ang litrato ni Rafael sa ibabaw ng tokador, parang hindi na galit ang nakikita ko sa mga mata niya, kundi awa. Awa para sa akin, o baka awa para sa tatay niya. At habang nakahiga ako sa dilim, may isang tanong na hindi ko masagot. Sino ba talaga ang mas traidor? Ang puso kong nagsisimulang tumibok sa maling tao? O ang tadhana na nagbigay sa akin ng perpektong lalaki sa katawan ng biyenan ko? Biglang tumunog ang cellphone ko sa ilalim ng unan. Isang message mula sa isang unregistered number. Ang nakasulat, gising ka pa? Alam ko kung kanino galing yun. At ang mas nakakatakot, alam ko kung bakit ako napangiti. Alam nyo ba yung pakiramdam na ang ingay-ingay ng ulan sa labas? Pero mas maingay yung katahimikan sa loob ng bahay. Ganon yung gabi na yun sa Batangas. Yung ulan, parang gustong sirain yung bubong namin. Pero yung nasa loob ng dibdib ko, parang mas malakas ang gumuho. Hindi ko alam kung bakit ko nireplyan yung text ni Papa Mateo nung gabi ng Kabanata 2. Ang nakasulat lang naman ay, gising ka pa? Simple lang. 'Di ba? Pero sa isang babaeng 1 taon nang hindi tinatanong kung okay lang ba siya, yung 3 salitang yun. Parang kanta. Opo, hindi po ako makatulog sa ingay ng ulan. Sagot ko. Pagkatapos nun, wala nang sumunod. Pero makalipas ang 10 minuto, narinig ko yung mahinang katok sa pinto ng kusina. Alam mo yung katok na parang ayaw makagising ng bata, pero gustong marinig ng taong gising? Ganon yun. Lumabas ako ng kwarto. Dahan-dahan ang bawat hakbang ko sa sahig na kahoy para hindi tumunog. Pagdating ko sa kusina, nandoon siya. Walang ilaw. Tanging yung liwanag lang mula sa poste sa labas na tumatagos sa bintana ang nagbibigay ng anino sa kanya.
Tatlong bagay ang tumatak sa akin nung gabing yun. Una, yung baso ng salabat na may lumalabas pang usok sa ibabaw ng lamesa. Lagi na lang salabat. Parang gusto niyang gamutin yung sakit na hindi naman sa lalamunan nanggagaling. Pangalawa, yung suot niyang puting sando na medyo bakat ang mga masel sa balikat na hinaluan ng amoy ng tabako at ulan. At pangatlo, yung paraan ng pagtayo niya sa dilim, matatag. Parang poste na handang sumalo sa akin kapag bumagsak ako. Uminom ka nito, sabi niya. Napakababa ng boses niya. Parang bulong na ramdam hanggang sa buto ko. Masamang matulog ng may mabigat na nararamdaman. Tay, bakit po kayo gising pa? Tanong ko habang kinukuha ko yung baso. Nanginginig yung daliri ko. Hindi dahil sa lamig kundi dahil sa tensyon na parang kuryenteng nakapalibot sa aming dalawa. Iniisip ko yung bubong ng Shuonggo, pero mas iniisip ko kung bakit ka nagbubuntong hininga kanina. Habang nagpapatulog kay Nico, rinig ko hanggang sa kwarto ko. Si Lina? Sagot niya. Tumitig siya sa akin. At doon, sa dilim ng kusina, parang nawala yung label na papa at manugang. Nakita ko ang isang lalaking malungkot at nakita niya ang isang babaeng uhaw sa kalinga. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero bigla akong nagsalita. Pagod na po ako. Tay, pagod na akong magpanggap na okay lang ako. Pagod na akong magsuot ng itim at umastang estatwa ni Rafael. Umabante siya ng isang hakbang, isang maliit na hakbang. Pero para sa akin, parang tumawid siya ng dagat. Hindi mo kailangang maging estatwa. Selena, buhay ka at ang mga buhay nasasaktan. Itinaas niya ang kamay niya. Akala ko hahawakan niya ako. Pero huminto siya sa tapat ng pisngi ko. Ramdam ko yung init ng palad niya kahit hindi ito nakadikit sa balat ko. Isang pulgada na lang. Isang pulgada na lang at mawawala na ang lahat ng prinsipyo ko. Bakit? Bulong ko? Bakit kayo lang ang nakakakita sa akin? Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya yung baso mula sa kamay ko at inilapag sa lamesa. Sa paggalaw niya, bahagyang sumagi ang braso niya sa dibdib ko. Hindi ko alam kung sinadya, pero hindi rin ako umurong. Parang naging bato ang mga paa ko. Kasi pareho tayo ng sugat, Selena. Sabi niya bago siya tumalikod at bumalik sa kwarto niya nang hindi na muling tumitingin. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kusina. Hinihingal, basa ang mga mata. At may isang tanong na paulit-ulit na sumisigaw sa utak ko. Pag-ibig bang to? O gutom lang ako sa atensyon ng isang lalaki? O pareho o wala sa dalawa? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pero yung gabi na yun ang nagturo sa akin na ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi ang taong nananakit sa iyo, kundi ang taong nagpaparamdam sa iyo na mahalaga ka sa gitna ng iyong pagkawasak. Kinaumagahan, nakita ko siyang nagtatrabaho sa Shuonggo. Pawisan. Matigas ang muka, parang walang nangyari kagabi. Pero nung nagtama ang mga paningin namin, may isang segundo na nakita ko yung lalaki sa likod ng biyenan at nung tanghalian, nalaman kong hindi lang pala ako ang nakapansin sa tensyon sa bahay. Si Aling Corazon, ang biyenan kong babae na nasa Manila, biglang tumawag. Selena, ang boses ni Mama Corazon, sa kabilang linya ay parang kutsilyo. Sabi ng kapitbahay niyo, madalas daw kayong mag-usap ni Mateo sa kusina kapag hating gabi. Anong ibig sabihin nito? Namutla ako, napatingin ako sa labas ng bintana kung saan nagdidilig ng halaman ang kapitbahay naming si Aling Marites. Nakatingin siya sa akin at ang ngiti niya, parang alam niya ang lahat. Anong isasagot ko? Na uminom lang ako ng salabat o nasa dilim ng kusina, unti-unti ko nang nakakalimutan ang pangalan ng asawa ko. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong sumigaw, pero nakatakip ang kamay mo sa sarili mong bibig. Ganoon ang pakiramdam ko habang nakadikit ang phone sa tainga ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko,
Parang gustong lumabas sa dibdib ko. Mama, nag-usap lang po kami tungkol sa mga aayusin sa bahay. Sagot ko, ang boses ko, parang basag na salamin. Gabi na po kasi, hindi na mainit. Kaya tinatapos na po namin yung mga dapat gawin. Sa kusina, 12:00 ng gabi. Matalim na tanong ni Mama Corazon. Ramdam ko ang pagdududa niya sa kabilang linya. Selena, tandaan mo, ang reputasyon ng mga Villamor ang dala mo. Huwag mong hayaang may masabi ang mga tao, nakakahiya sa alaala ni Rafael. Nakakahiya. Yun lang naman ang salitang laging ipinapamukha sa akin. Ang dangal ni Rafael, ang dangal ng pamilya. Pero nasaan ang dangal ko? Nasaan ang buhay ko? Pagkatapos ng tawag, nanginig ang mga kamay ko. Ibinalibag ko ang phone sa mesa. Sakto namang pumasok si Papa Mateo mula sa labas. Pawis na pawis siya. May mga supot ng groceries sa kamay. Amoy ulan at amoy dagta ng kahoy. Nakita niya ang itsura ko. Siguro halatang halata na namumula ang mga mata ko. Ano yun? Tanong niya. Nilapag niya ang mga grocery sa mesa. Maingat, parang ayaw makagawa ng ingay. Tumawag si Mama, sagot ko. Pilit na kumakalma. Alam na niya, sabi niya. May mga kapitbahay na nagbabantay sa atin. Tumigil siya sa pagbubukas ng supot. Tumingin siya sa akin. Hindi na yung tingin na matatag kagabi. Ngayon, may halong takot na rin. Nakita ko ang isang pagbabago sa mukha niya. Yung pagiging kampante niya na ako ang tatay, ako ang susunod ay napalitan ng pag-aalala. Hayaan mo sila, sabi niya. Pero hindi siya sigurado. Hindi ko sila pwedeng hayaan. Tay, sila ang humuhusga sa bawat galaw ko. Sila ang nagbabantay kung ilang beses akong ngumiti, kung ilang beses akong umiyak. Sila ang nagtatakda kung hanggang kailan ako dapat magluksa. Lumapit siya sa akin. Masyadong malapit. Sa maliit na kusinang yun, ramdam ko ang bawat hininga niya. Hinawakan niya ang balikat ko. Hindi yun hawak ng isang biyenan sa manugang. Hindi yun hawak ng isang ama sa anak. May diin yun. Isang hawak na nagsasabing, kahit anong mangyari, nandito ako. Selena, hindi mo kailangang makinig sa kanila. Bulong niya. Ang tanging importante ay kung ano ang nararamdaman natin sa loob ng bahay na to. Biglang bumukas ang pinto. Si Nico, gising pala at naghahanap ng tubig. Mama, Papa, tanong ng bata, pikit-pikit ang mata. Agad kaming naghiwalay para kaming mga magnanakaw na nahuli sa akto. Ang bilis ng pagtalikod ni Papa Mateo. Parang natatakot na baka mabasa ng bata ang nasa isip namin. Pero nakita ko ang tingin ni Nico, isang tingin na inosente. Pero bakit parang nasasaktan ako? Mama, sa uong noy laybon kinhinme. Mama, bakit malungkot si Lolo kapag tumitingin sa akin? Tanong ni Nico dati, ngayon, hindi na siya nagtatanong. Pero bakit parang nakikita ko sa mga mata niya ang hatol? Nung gabing yun, hindi na ako lumabas ng kwarto. Nakahiga lang ako. Nakatingin sa kisame. Ang tahimik ng bahay, pero sa labas, parang ang daming mata na nakadungaw sa bintana ko. Sinasabi ko sa sarili ko, Selena, tigilan mo na to. Tama na, maling-mali na to. Pero bakit imbes na matulog, ang ginawa ko ay nag-text ako ulit. Mama Corazon is coming home tomorrow. Walang reply. Pero pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang mahinang katok sa dingding na kahoy, yung dingding na naghihiwalay sa amin. Tok, tok, tok. 3 katok. Parang code. Alam kong hindi ito matatapos ng maayos. Alam ko na ang pagdating ni Mama Corazon ay ang simula ng pagtatapos ng lahat ng ito. Pero imbes na matakot, nakaramdam ako ng kakaibang excitement. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit sa gitna ng panganib? Mas nararamdaman ko na buhay ako. Pag-ibig ba talaga ito o ito na ang simula ng pagkasira ng buhay na dati kong akala ay perpekto?
Hindi ko alam. Ang alam ko lang, bukas paggising ko. Hindi ko na alam kung sino ang kailangang protektahan. Ang dangal ko bilang byuda o ang puso ko na hindi na nakikinig sa rason. Ito ang pinakamabigat na araw sa loob ng mahabang panahon. Paggising ko, ang bahay ay parang isang korte na naghihintay ng hatol. Si Mama Corazon ay dumating dala ang amoy ng kamanyang at ang matalas niyang titig na parang may binabasa sa loob ng bawat sulok ng bahay. Hindi na lang ito tungkol sa malinis na kusina o maayos na hapagkainan. Ito ay tungkol sa mga anino. Tanghalian noon, ang ingay ng kutsara at tinidor sa plato, ang tanging naririnig. Si Nico, masayang kumakain. Walang kamuwang-muwang na sa pagitan ng kanyang lolo at ng kanyang mama. May isang digmaang hindi nakikita ang nagaganap. Si Papa Mateo, tahimik lang, nakayuko. Kinakain ang nilutong paksiw ni Mama Corazon. Isang pagkaing pilit niyang pinupuri kahit alam kong hindi niya gusto dahil sa asim. Ang tahimik niyo, basag ni Mama Corazon sa katahimikan. Ang boses niya ay malambot pero parang may tinik. Para kayong mga taong may itinatagong kasalanan. Ramdam ko ang pagigting ng balikat ni Papa Mateo sa tabi ko. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa paghiwa ng isda. Selina, tawag ni Mama. Tumingin ako sa kanya. Pilit na pinapanatili ang steady na kamay ko. Sabi ni Aling Marites, madalas ka raw makitang nakatayo sa may pintuan ng Suonggo tuwing hapon. Ano naman ang ginagawa mo roon? Hindi naman ikaw ang nagtatabas ng kahoy. Naghahatid lang po ako ng merienda, Mama. Sagot ko. Mainit po sa labas. Baka mauhaw si Papa. Merienda, ulit ni Mama. Tumawa siya. Isang tawa na hindi umabot sa mga mata niya. Mabuti ka pa, Selina. Napakamaalalahanin. Sana ganyan ka rin kamaalalahanin kay Rafael nung buhay pa siya. Nasamid ako. Ang bigat ng paratang na yun na parang binubura niya ang lahat ng sakripisyo ko bilang asawa ni Rafael sa loob ng 7 taon. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero nakita ko ang pag-angat ng tingin ni Papa Mateo. Isang tingin na nagmamakaawa. Huwag kang sumagot. Huwag mo siyang patulan. Dahil sa takot na baka tuluyang sumabog ang sitwasyon. Tumayo ako at sinabing, maghuhugas lang po ako ng plato. Pumunta ako sa lababo. Dito. Nakatalikod ako sa kanila. Ramdam ko ang mga mata ni Mama na nakatutok sa likod ko. Parang isang radar na sinusukat ang bawat kilos ko. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman ko ang presensya ni Papa Mateo sa tabi ko. Kinuha niya ang basahan, kunwari ay tutulong sa pagpapatuyo ng pinggan. Hayaan mo siya, bulong niya. Napakalapit niya. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi niya. Hindi ko na kaya, tay. Pabulong ko ring sagot. Habang ang mga kamay ko ay nakahawak ng mahigpit sa gilid ng lababo. Parang alam na niya ang lahat. Parang nakikita niya yung nasa loob ng dibdib ko. Walang nakakaalam, giit niya. At walang makakaalam hanggat hindi natin hinahayaan. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang mga kamay namin ay nagtama sa ilalim ng tubig. Hindi ko ito inilayo. Sa halip, hinayaan ko ang kamay niya na humawak sa akin, isang mabilis, mahigpit at mapanganib na haplos. Iyon ang unang beses na hindi lang ako ang naghangad. Siya rin. Pero sa di kalayuan, narinig namin ang tunog ng pagtayo ni Mama Corazon mula sa hapag. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay parang tunog ng martilyo. Tok, tok, tok. Mateo, tawag ni Mama Corazon. Hindi siya lumapit. Nakatayo lang siya sa may hamba ng pinto ng kusina. Bakit hindi mo pa inaayos yung sirang poste sa may bakuran? Sabi mo nung isang linggo, gagawin mo na. Gagawin ko mamaya, Corazon. Sagot ni Papa Mateo nang hindi tumitingin sa kanya. Siguraduhin mo lang, sabi ni Mama.
Dahil marami nang nagsasabi sa akin na masyado kang abala sa ibang bagay, sa mga bagay na hindi naman dapat sa iyo. Nanginig ang mga tuhod ko, sigurado ako, alam na niya. Ang tanong na lang, hanggang kailan namin kayang magpanggap bago tuluyang gumuho ang lahat? Nung gabing yun, hindi ako nakatulog. Nakatingin ako sa bintana, pinapanood ang buwan, naisip ko. Kung ang buwan ay may sariling mga mata, ano kaya ang nakikita niya? Isang byuda na nawawala ang bait? O isang matandang lalaking naghahanap ng huling pagkakataon na magmahal? Bakit ba parang ang hirap maging tama sa mundong ito? Bakit ang pagpili sa sarili ay laging itinuturing na kasalanan? Naisip ko si Rafael, kung nakikita niya ako ngayon, matutuwa ba siya na may nag-aalaga sa akin? O magagalit siya dahil ang nag-aalaga sa akin ay ang sarili niyang ama? Ang daming tanong, at sa bawat tanong, mas lalo lang akong nalulunod. At ang pinakamasakit sa lahat, alam kong sa susunod na araw, kailangan ko na namang humarap kay Mama Corazon na may ngiti sa labi. Kahit na sa loob-loob ko, gusto ko nang tumakas palayo sa bahay na ito. Pero saan ako pupunta? Sino ang tatanggap sa isang babaeng gaya ko? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, sa loob ng bahay na ito, unti-unti nang nagiging bilanggo ang puso ko, at ang tanong ay, sino ang maglalabas sa akin? Ang katotohanan ba o ang pagkakamali ko? Hindi ko akalaing ang pinakamalaking pagsubok sa pagtatago ng lihim ay hindi pala ang pagsisinungaling sa harap ng ibang tao, kundi ang pagpapanatili ng katahimikan sa harap ng taong alam mong nagbabantay sa bawat galaw mo. Lumipas ang isang linggo na parang isang taon. Si Mama Corazon ay hindi umalis. Nagdesisyon siyang manatili sa Batangas ng mas matagal kaysa sa plano niya. At ang bawat araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Tuwing umaga, paggising ko, ang una kong nararamdaman ay ang kaba. Isang hapon, habang nagtutupi ako ng mga damit sa sala, naramdaman ko ang pagbabago sa temperatura ng silid. Dumating si Papa Mateo galing sa lumberyard. Pawis na pawis siya. May mga supot ng kahoy na alikabok sa kanyang buhok at sa balikat ng kanyang kamiseta. Ang mga mata niya, na dati ay laging kalmado, ay ngayon ay parang naghahanap ng anino. Sumilip si Mama Corazon mula sa kusina. May hawak na kutsilyo habang naghihiwa ng gulay. Mateo, kailangan nating mag-usap pagkatapos mong maglinis. Tungkol sa mga gamit ni Rafael na nasa bodega, tumigil si Papa Mateo sa paglalakad. Tumingin siya sa akin. Isang segundo lang yun, pero sapat na para sabihin niyang, mag-ingat ka. Pag-usapan natin yan mamaya, Corazon. Sagot niya sa matigas na tono. Bakit mamaya? Bakit hindi ngayon? Hamon ni Mama. O baka naman natatakot kang mabuksan ang mga bagay na matagal nang nakabaon. Hindi na ako nakatiis. Tumayo ako at nagdahilang may kailangang gawin sa labas. Magdidilig lang ako ng halaman. Sabi ko, kahit wala naman talagang kailangang diligan sa ilalim ng tirik na araw, lumabas ako ng bahay. Hiningal, parang inalis sa loob ng isang silid na walang hangin. Pumunta ako sa likod, sa tapat ng lumberyard. Doon, sa pagitan ng mga tambak na troso, nakita ko si Papa Mateo. Nakasandal siya sa pader ng bodega, nakapikit. At mabigat ang paghinga. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko siya. Tay, binuksan niya ang kanyang mga mata. Pula ang mga ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod na hindi na kayang pawiin ng tulog. Bigla niya akong hinawakan sa braso at hinila papasok sa dilim ng bodega. Ang bodega ni Rafael, ang lugar kung saan nakatago ang mga alaala ng asawang hindi ko na halos maramdaman. Hindi ko na kaya, Selena. Bulong niya, ang boses niya, basag na basag. Ang bawat pagtingin ni Corazon, parang nakikita niya ang bawat kasalanang hindi pa natin nagagawa pero gusto na nating gawin. Anong gagawin natin?
tanong ko. Ang mga luha ko, hindi ko na mapigilan, hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Parang may pumipiga sa leeg ko araw-araw. Aalis tayo, sabi niya nang biglaan. Hindi ngayon, pero mag-iipon ako. Aalis tayo sa lugar na to, sa bahay na to. At si Nico? At si Mama? Hindi ko alam, sagot niya. At doon, sa gitna ng mga tambak na kahoy, yumakap siya sa akin. Hindi ito yung haplos nung nakaraan. Ito ay yakap ng isang taong lunod na lunod at ako lang ang tanging kapirasong kahoy na pwedeng kapitan. Naramdaman ko ang tibok ng puso niya sa aking dibdib. Tugtog, tugtog, mabilis. Nagmamadali, parang oras na tumatakbo. Sa sandaling yun, wala akong pakialam sa tama o mali. Wala akong pakialam sa sinabi ni Mama Corazon o sa mga mata ng mga kapitbahay. Ang tanging alam ko ay gusto kong tumigil ang mundo para sa amin. Pero habang nakapikit ako sa mga bisig niya, may narinig kaming kalansing ng susi sa pinto ng bodega. Bumukas ang pinto, liwanag ang tumagos sa loob. At doon, nakatayo si Mama Corazon, nakita niya kami. Hindi kami magkayakap ng maigi. Pero sapat na ang distansya namin para malaman niya ang lahat. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Tumingin lang siya sa amin na parang nakakita ng isang bagay na nakakadiri. Kaya pala, mahina niyang sabi, kaya pala hindi na ako nakakakilala sa mga taong nasa loob ng bahay ko. Gumuho ang lahat. Ang huling pader na nagtatago sa amin ay bumagsak na. Sa sandaling yun, alam ko na wala na kaming matataguan. Ano ang susunod? Ang pag-alis ba? O ang tuluyang pagkawasak? Tumingin ako kay Papa Mateo at sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya ang pagsuko kung ikaw ang nasa lugar ko. Sa sandaling mahuli ka ng taong pinakamahalaga sa buhay mo na gumagawa ng bagay na ikakasira ng dangal mo, itutuloy mo pa ba ang pagkapit? O bibitaw ka na dahil wala na namang matitira sa iyo? Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, ang mundo ko ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Walang sumigaw, walang nagbasag ng gamit. Ang katahimikan ni Mama Corazon ang pinakamatinding parusa na natanggap ko sa buong buhay ko. Tumalikod lang siya at naglakad palayo. Ang bawat yabag ng kanyang tsinelas sa semento ay parang bawat pitik ng kabaong na pilit isinasara. Selina, bulong ni Papa Mateo. Gusto niya akong hawakan, pero umatras ako. Nakita niya tayo, sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi na lumalabas. Tay, nakita niya tayo. Wala na. Tumakbo ako palabas ng bodega. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta kailangan kong lumayo sa mga mata niya. Pumasok ako sa kwarto ni Nico at ikinulong ko ang sarili ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Ito na yon. Ang kinatatakutan ko sa loob ng isang taon ay nandito na, ang pagkabuking. Lumipas ang ilang oras. Walang kumatok. Walang kumuha sa akin para kumain. Ang bahay ay naging isang sementeryo. Sa bawat pag-ikot ng orasan, parang may kung anong bahagi ng pagkatao ko ang namamatay. Bandang 6:00 ng gabi, pumasok si Papa Mateo sa kwarto. Hindi siya tumingin sa akin. Naupo lang siya sa dulo ng kama. Nakayuko. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa pagitan ng kanyang mga binti. Aalis siya bukas, sabi niya. Si Mama? Oo, pero hindi siya aalis nang walang dalang hatol. Tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagod na hindi na kayang itago ng kahit anong katatagan. Sabi niya, kailangan nating mag-usap sa hapagkainan mamaya. Kasama ang mga kamag-anak natin sa barangay, gusto niyang tapusin ito sa paraang, alam mo na, sa paraang publiko. Publiko. Ang ibig sabihin noon, wala na, tapos na. Ang dangal na ipinaglalaban ko ay ilalampaso na sa putik. Ayaw ko, sabi ko, habang humahagulhol. Hindi ko kaya, tay,
Mamatay ako sa hiya. Hindi ka mamatay, sagot niya ng may diin. Ang mabuhay ang pinakamahirap sa lahat. Selina, at kailangan nating harapin ito. Nung hapagkainan, hindi ako lumabas. Pero narinig ko ang usapan nila. Narinig ko ang boses ni Mama Corazon na kausap ang tiyuhin ni Rafael. Narinig ko ang mga salitang kalapastanganan, biyudang walang utang na loob, at matandang nakalimot sa tungkulin. Gusto kong lumabas at sumigaw. Gusto kong sabihin na hindi nyo alam ang lamig ng gabi ko, hindi nyo alam ang bawat luha ko habang mag-isa akong nag-aalaga ng bata. Pero anong silbi? Sa mundong ito, ang babae ang laging may kasalanan. Ang babae ang laging malandi. Ang lalaki. Nasilaw lang. Bandang hating gabi, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig. Nadatnan ko si Mama Corazon sa kusina. Nakaupo siya, umiinom ng mainit na kape. Hindi siya lumingon nang pumasok ako. Alam mo ba kung bakit ko ito ginagawa? Selina, tanong niya nang hindi man lang lumingon. Huminto ako. Dahil galit po kayo. Hindi galit ang nararamdaman ko. Sagot niya, sabay harap sa akin. Ang mukha niya ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malalim na lungkot. Awa. Naaawa ako sa anak ko na hanggang ngayon ay hindi pa man lang natutuyo ang puntod. Pinalitan mo na ng sarili niyang ama. Naaawa ako sa apo ko na kailangang lumaki sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Hindi po kasinungalingan ang naramdaman ko. Pagtatanggol ko sa sarili ko, kahit alam kong talo na ako, tao lang ako, napagod ako. Lahat tayo napapagod. Selina. Pero ang pagkakaiba natin, ang pagod ko ay pinili kong dalhin ng marangal. Ang sa iyo, pinili mong itapon sa unang lalaking nagpakita sa iyo ng kaunting init. Iniwan niya ang tasa ng kape at tumayo. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang baba ko. Ang higpit, pero hindi masakit. Bukas, mag-impake ka, hindi dahil pinalayas kita, kundi dahil wala ka ng mukhang maihaharap sa barangay na ito. Kung mahal mo talaga si Mateo, huwag mong hayaang tuluyang mabulok ang buhay niya dahil sa iyo. Pag-alis niya, naiwan akong nakatayo sa dilim. Tumingin ako sa paligid ng kusina, ang mga gamit na inayos ni Papa Mateo, ang bawat sulok na nilinis niya, ang lahat ng ito sa isang iglap, ay naging ebidensya ng aking kasalanan. Naisip ko, kung bukas ay wala na ako rito, hahanapin kaya nila ako? O kaya naman, magpapatuloy ang buhay nila na parang walang nangyari. Ang hirap malaman na ang taong nagparamdam sa iyo na buhay ka. Siya rin pala ang dahilan kung bakit kailangan mong mamatay sa harap ng ibang tao. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ipaglalaban mo ba ang pag-ibig na alam mong magwawasak sa lahat? O susuko ka na lang para makita mong may maayos na kinabukasan ang mga taong iniwan mo? Ang tanong na, yan ang huling pumatay sa akin bago ako nakatulog. At sa pagpikit ng mga mata ko, narinig ko ang mahinang katok ni Papa Mateo sa dingding. Tok, tok, tok. Hindi ko na sinagot. Dahil alam kong ang susunod na katok, hindi na dingding ang babasagin, kundi ang puso naming dalawa. Ang bawat pagpikit ko ay parang isang pelikulang paulit-ulit na ipinapalabas. Ang mukha ni Mama Corazon, ang titig ng mga kapitbahay, at ang pagod sa mga mata ni Papa Mateo. Alam ko, ito na ang huling gabi ko sa bahay na ito. Madaling araw, nilapitan ko ang mga gamit ko. Konti lang, hindi ko kayang magdala ng kahit ano na magpapaalala sa akin ng mga araw na naging masaya ako rito. Habang nagliligpit ako, narinig ko ang pamilyar na yabag. Hindi na siya nag-atubili. Pumasok siya sa kwarto ng walang katok. Si Papa Mateo. Wala na siyang suot na sando. Nakakamiseta na siya. Handa na yatang pumasok sa trabaho. Pero ang mga mata niya ay parang galing sa isang mahabang gabi ng pagtatalo sa sarili. Saan ka pupunta?
Tanong niya, hindi na kailangang sumagot. Kita naman sa bag ko, huwag kang umalis. Selena, hindi natin kailangang gawin to. Kailangan, sabi ko, hindi tumitingin sa kanya dahil baka magbago ang isip ko. Nakita na tayo ni Mama, wala na tayong babalikan. Gusto mo bang makita si Nico na nilalayuan ng mga kalaro niya dahil sa kin? Gusto mo bang maging usap-usapan ka sa buong Batangas? Wala akong pakialam sa kanila, sigaw niya. Pero agad din siyang humina. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Ang pakialam ko lang, paano ako gigising bukas na hindi kita naririnig sa kusina? Paano ako uuwi kung alam kong wala ka na? Lumapit siya at hinawakan ang mga braso ko. Ang higpit, ramdam ko ang panginginig ng mga daliri niya. Selena, pakiusap. Magsama tayo. Tayo na lang, sa ibang lugar. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang lalaking wala nang ibang nais kundi ang mapunta sa tabi ko. Wala na yung pagiging papa. Wala na yung pagiging provider. Isang lalaki na lang siya na nagmamakaawa para sa huling pagkakataon ng kaligayahan. Pero habang nakatingin ako sa kanya, pumasok sa isip ko ang mukha ni Rafael. Hindi yung mukha niya nung buhay pa siya na laging abala, kundi yung mukha niya sa litrato. Yung lalaking nagtiwala sa akin, yung lalaking naging asawa ko. Te, kung sasama ako sa iyo. Sabi ko, habang unti-unting kumakawala sa pagkakahawak niya, kailanman hindi tayo magiging malaya dahil ang kaligayahan natin ay nakatuntong sa bangkay ng pamilyang ito. Hindi tayo matatahimik kahit saan tayo pumunta. Dala natin ang multo ni Rafael at ang galit ni Mama Corazon. Hindi totoo yan, giit niya. Totoo yan, sagot ko. At ang masakit, alam mo yan, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Mama Corazon, hindi siya nakapinta ng galit, kundi ng isang matinding pagkapagod. Aalis na ako, sabi niya. Nakaimpake na ako, pero bago ako umalis, gusto kong malaman nyo, kung anuman ang desisyon nyo, tandaan nyo na ang dugo ay hindi nabubura. Ang ginagawa nyo ay hindi lang krimen sa pamilya, kundi krimen sa sarili nyo. Tumingin siya sa akin. Selena, kung mahal mo ang apo ko, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Paglabas ni Mama Corazon, nagkatinginan kami ni Papa Mateo. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Aalis na ako. Tay, sabi ko ng mahina, hindi kita hahayaang lumabas ng pinto na mag-isa. Sabi niya, hindi ka sasama. Sagot ko, dahil kung sasama ka, sino ang mag-aalaga sa Xionggo? Sino ang magbabantay sa naiwan ni Rafael? Sino ang magpapatuloy ng buhay na nasimulan na natin? Tay, ito na ang huling beses na magiging malapit tayo. Paglabas ko ng pinto, Selena na lang ako. Wala nang manugang, wala nang iba. Lumabas ako ng kwarto, dala ang bag ko. Habang naglalakad ako patungo sa pintuan, nararamdaman ko ang mga hakbang niya sa likod ko. Huminto ako sa tapat ng pinto. Humarap ako sa kanya. Te, huwag mo akong sundan, pakiusap ko. Selena, mahal kita, sabi ko. Iyon ang unang beses na sinabi ko iyon ng malakas. Iyon din ang huling beses. Pero mas mahal ko ang sarili ko na hindi na kailangang magtago sa dilim. Binuksan ko ang pinto. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa mukha ko. Ang sakit sa mata. Pero ang sariwa ng hangin. Humakbang ako palabas. Hindi ako lumingon. Hindi ko na hinintay kung may sasabihin pa siya. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto. Clap. Iyon ang tunog ng pagwawakas ng lahat. Walang sigawan, walang drama. Basta, tapos na. Habang naglalakad ako sa kalsada, naiisip ko, ito na ba ang kalayaan? Bakit parang ang bigat-bigat pa rin? Sa gitna ng kalsada, napahinto ako.
Naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa tiyan ko. Isang kirot na hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang bagay na ngayon ko lang napagtanto. Sa lahat ng ginawa namin, may isang bunga na hindi ko pa inasahan. Kung buntis ako, paano ko na itatago ang katotohanan na hindi na lang sa puso ko ito nakabaon, kundi sa mismong laman at dugo ko? Ang tanong na yan ang nagpahinto sa mundo ko. Dahil kung totoo yun, hindi pala pag-alis ang solusyon. Ito ang simula ng tunay na digmaan. Ang paglayo sa bahay na iyon ay hindi naging lunas. Naging isa itong bilangguan na may mas malawak na pader. Nakahanap ako ng maliit na kwarto sa isang bayan sa Quezon. Malayo sa Batangas. Malayo sa mga mata ng mga Villamor at higit sa lahat, malayo sa taong tanging nakakaintindi sa lalim ng aking pagkadurog. 3 buwan na ang nakalipas. Sa bawat umaga, habang tinitignan ko ang aking sarili sa salamin, unti-unting lumilitaw ang katotohanang hindi ko na maitatwa. Ang aking tiyan ay nagsisimula ng bumilog. Ang sikreto na pilit kong itinatakas. Ngayon ay nakatanim na sa aking katawan. Hindi ito isang mantsa na pwedeng labhan. Hindi ito isang pagkakamali na pwedeng burahin ng oras. Ito ay isang buhay. Ang bunga ng isang pag-ibig na bawal. Isang gabi, habang nagtatrabaho ako sa isang maliit na talyer ng pananahi, naramdaman ko ang unang pagtibok sa loob ko. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang sakit, ang tuwa, ang takot, lahat ng emosyong iyon ay naghalo-halo. "Selina, maayos ka lang ba?" tanong ng amo ko. Si Aling Nena, "Opo, Aling Nena, medyo mahilo lang po." Pagsisinungaling ko. Pag-uwi ko sa aking maliit na kwarto, naupo ako sa sahig. Ang ilaw ay kumukutitap, parang ang buhay ko na malapit ng mapundi. Paano ko palalakihin ang batang ito? Paano ko ipapaliwanag sa kanya kung sino ang tatay niya? Na ang lolo niya ay siya ring tatay niya? Biglang tumunog ang aking lumang cellphone. Hindi ko ito binubuksan ng matagal, pero ngayong gabi, parang may kung anong puwersa na nagtulak sa akin na tignan ito. May isang text mula sa isang unknown number. "Alam ko kung nasaan ka. Gusto kitang makita." Hindi na kailangang magpakilala. Kilala ko ang boses ng text na iyon. Ang bawat tuldok, ang bawat espasyo. Iyon si Mateo. Hindi ako sumagot. Pero ang puso ko ay parang isang ibong pilit na kumakawala sa hawla. Naisip ko, bakit? Bakit ngayon pa na sinusubukan kong ayusin ang buhay ko? Kinabukasan, habang nasa palengke ako, nakaramdam ako ng kakaibang presensya. May nakatingin sa akin, lumingon ako sa paligid. Ang mga tao ay abala sa kanilang mga benta. Mga tindera ng isda, mga mamimili, mga jeepney driver. Pero sa dulo ng kalsada, nakita ko siya, si Papa Mateo, nakasuot ng simpleng polo. Mas matanda ang hitsura, mas payat, at may malalim na mga guhit sa mukha. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno ng narra. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa akin na parang ako ang tanging buhay na bagay sa mundong ito. Hindi ako tumakbo. Hindi ako nagtago. Lumapit ako sa kanya. "Bakit ka nandito?" tanong ko. Ang boses ko ay walang galit. Tanging pagod lang. "Hindi ako makahinga, Selina." Sagot niya. "Sa bawat araw na wala ka, parang bawat hininga ko ay may nakadagan na bato." "Mateo." Tawag ko sa pangalan niya. Iyon ang unang beses na hindi ko siya tinawag na Tay. "May kailangan kang malaman." Tumitig siya sa akin. Nakita niya ang pagbabago sa katawan ko. Ang kamay ko ay nakahawak sa aking tiyan. Hindi niya kailangang magtanong. Alam niya, napaluhod siya sa semento, hindi sa harap ng mga tao, kundi sa harap ng katotohanan. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng pag-asa, ngayon ay puno ng matinding pagsisisi. "Buntis ka," bulong niya. "Oo."
Sagot ko. Selina, kailangan nating... Wala tayong kailangan. Pagputol ko. Mateo, ang batang ito ay hindi pagkakamali. Pero ang pag-ibig natin ang krimen. Hindi ko hahayaang lumaki ang batang ito na may kasinungalingan sa kanyang pangalan. Anong ibig mong sabihin? Aalis ako ulit. Mas malayo pa, sa lugar kung saan walang nakakakilala sa atin. At ikaw, kailangan mong bumalik sa Batangas, ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo ang relasyon mo kay Nico, at kalimutan mo na nagkaroon tayo ng tayo. Hindi ko kaya, sigaw niya. Kailangan mong kayanin, sigaw ko rin. Habang umaagos ang mga luha ko, dahil kung mahal mo talaga ako, ito na lang ang tanging paraan para hindi natin tuluyang sirain ang kinabukasan ng batang ito. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang lalaking durog na durog. Ang kanyang mga kamay na dati ay nag-aayos ng mga sirang bagay, ngayon ay wala nang magawa kundi ang kumapit sa hangin. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, ipaglalaban mo ba ang karapatan ng bata na makilala ang kanyang tatay? O ilalayo mo siya sa isang buhay na alam mong puno ng kahihiyan at maling pag-ibig? Ang bawat segundo ay parang isang oras. Sa dulo ng kalsada, nakita ko ang isang bus na paparating. Ito na, sabi ko. Tumingin siya sa akin at sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay parang nagpapaalam sa isang mundong hindi para sa amin. Walang yakap, walang halik. Tanging ang bigat ng isang desisyon na habang buhay naming dadalhin. Sumakay ako sa bus. Habang lumalayo ang sasakyan, tumingin ako sa bintana, nakatayo pa rin siya sa ilalim ng puno. Isang anino na unti-unting lumiliit hanggang sa mawala na sa paningin ko. Ang batang nasa loob ko, siya na lang ang tanging katotohanan. At sa pagpikit ko, alam kong ito na ang simula ng mahabang gabi na wala ng bukang liwayway. Nagawa ko na, pero bakit parang mas masakit pa kaysa nung nasa bahay pa ako? 6 na buwan na ang nakalipas mula nang iwan ko si Mateo sa ilalim ng punong nara sa Quezon. Ang bawat araw ay parang isang mahabang paghihintay sa isang bagay na alam kong hindi na darating. Ang tiyan ko ay malaki na at ang bawat sipa ng sanggol sa loob ko ay nagsisilbing paalala ng isang kasalanang hindi ko na kailanman maitatama. Lumipat ako sa isang liblib na bayan sa Bicol. Dito, wala akong nakikilala. Wala akong nakaraan. Ako ay si Selina, isang biyudang tahimik na nagtatrabaho sa isang maliit na kainan. Ang buhay ko ay paikot-ikot lang. Gising, trabaho, uwi. At ang pagkausap sa batang nasa sinapupunan ko, sinasabi ko sa sanggol. Sana paglabas mo, hindi mo kailangang dumanas ng ganitong bigat. Isang gabi, habang naglilinis ako ng mga mesa, nakarinig ako ng balita sa radyo na nakapatong sa counter. Ang DJ ay nagbabasa ng mga bating kahilingan. Isang pagbati para kay Don Mateo Villamor mula sa Batangas. Sabi ng nag-request, salamat sa pagiging matatag na haligi ng pamilya. Kahit maraming pinagdaanan ang mga Villamor nitong nakaraang mga buwan, nananatiling buo ang inyong loob. Nabitawan ko ang basahan, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Buo ang loob. Ibig bang sabihin ay bumalik siya sa dati, na maayos na ang lahat sa Batangas, na naayos na niya ang mga sirang pader na iniwan ko? Ang sakit na malamang ay nakabangon na siya. Samantalang ako, heto, nakakulong sa isang hinaharap na hindi ko alam kung saan patungo. Pero ang mas nakakagulat ay ang sumunod na balita. At para sa mga balita naman sa probinsya, isang trahedya ang naganap sa isang lumber yard sa Batangas. Isang malakas na bagyo ang sumira sa bahagi ng bodega at sa kasamaang palad. Ang may-ari nito na si Don Mateo Villamor ay nagtamo ng malubhang pinsala habang sinusubukang iligtas ang mga kagamitan. Hindi ko na narinig ang huli.
Ang radyo ay nagpatuloy sa pag-ingay, pero sa pandinig ko, ito ay naging isang mahabang tunog ng pagguho. Malubhang pinsala, hindi ko na inisip ang trabaho, hindi ko na inisip ang bayad sa upa. Ang tanging nasa isip ko ay ang imahe niya sa ilalim ng punong narra. Ang huling sulyap ng mga mata niya na puno ng pagsisisi. Gabi-gabi, sinusubukan kong huwag isipin kung buhay pa siya. Pero paano? Siya ang tatay ng dinadala ko. Siya ang lalaking nagparamdam sa akin na may halaga ako. 1 linggo ang lumipas. Nakatanggap ako ng sulat. Hindi galing sa kanya, kundi galing kay Mira. Ang kaibigan ko sa Batangas, Selina, kung nasaan ka man, sana mabasa mo ito. Si Mateo, nasa ospital siya. Malala ang tama niya sa ulo. Pero ang mas malala, hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya sa kisame. Ang tanging sinasabi niya lang, paminsan-minsan, ay ang pangalan mo. Kahit si Aling Corazon, hindi na niya mapigilan. Selina, kung may pagkakataon ka pa, hindi para sa kanya, kundi para sa batang dinadala mo. Baka ito na ang huli. Ang sulat ay basang-basa ng luha ko. Ang sanggol sa loob ko ay gumalaw ng malakas. Parang nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ko. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, pupunta ka ba? Alam mong pagbalik mo. Doon magsisimula ang gulo na tinakbuhan mo. Pero paano mo hahayaang mamatay ang tatay ng anak mo nang hindi man lang siya nakahihingi ng tawad o hindi man lang nakahihingi ng kapatawaran sa harap ng Diyos? Kinuha ko ang aking maliit na bag. Hindi ko na kailangan ng marami. Ang kailangan ko lang ay ang lakas ng loob na harapin ang lahat ng iniwan ko. Sumakay ako ng bus pabalik ng Batangas. Habang bumabagtas ang bus sa madilim na kalsada, nakita ko ang refleksyon ko sa bintana. Hindi na ako yung babaeng umalis na duwag. Ang babaeng bumabalik ay isang ina. At ang isang ina handang gawin ang lahat. Kahit pa ang maging huling hantungan ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi dapat nangyari. Pagdating ko sa harap ng gate ng mga Villamor, nakita ko ang mga ilaw na nakapatay. Ang dating masiglang bahay ay parang isang puntod. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinakatok ang pinto. Bumukas ito. Si Aling Corazon. Tumingala siya at nakita ang aking malaking tiyan. Ang mukha niya ay hindi nagalit. Wala nang luha. Tumingin lang siya sa akin at sa unang pagkakataon. Bumagsak ang lahat ng depensa niya. Bakit ka bumalik? Tanong niya. Pero ang boses niya ay mahina, na parang nanghihingi ng tulong. Dahil kailangan ko siyang makita, sagot ko. Hindi na siya humadlang. Pinapasok niya ako sa loob. Ang amoy ng luma, ng alikabok, at ng mga alaala ay naroon pa rin. Pero ngayong gabi, ang amoy na hinahanap ko ay ang amoy ng sariwang tabas na kahoy. Nasa loob siya ng kwarto ni Rafael. Nakahiga, payat, at hindi kumikilos. Nilapitan ko siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na dati ay nag-ayos ng gripo. Ang kamay na nagligtas sa akin sa kalungkutan. Mateo, tawag ko. Dahan-dahan, bumukas ang kanyang mga mata. Hindi niya ako nakilala agad. Pero nung tumingin siya sa tiyan ko, nakita ko ang isang bahagyang ngiti. Isang ngiti na puno ng sakit. Pero puno rin ng kapayapaan. Selina, bulong niya, dumating ka. Ang sandaling iyon, alam kong gumuho na ang lahat ng pader sa paligid namin. Wala nang mga kapitbahay, wala nang Corazon, wala nang Rafael. Kami na lang dalawa at ang isang buhay na bunga ng aming pagkakamali. Ito na ba ang katapusan? Ang pagtatagpo namin sa pintuan ng kamatayan para lang sabihing, nagkamali tayo, pero hindi ako nagsisisi. Ang kwarto ni Rafael ay nananatiling nakahinto sa panahon. Ang mga libro niya sa shelf, ang mga gamit niya, at ang amoy ng lumang pabango na humahalo sa amoy ng gamot. Lahat ng ito ay saksi sa huling tagpo ng isang kwentong hindi dapat isinulat. Mateo, ulit ko,
Ang boses ko ay parang kalawang na sumasabit sa lalamunan. Narito na ako. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng mga gasgas at pasa, bunga ng aksidente sa bodega. Ngunit ang mga mata niya ay buhay na buhay. Nakatitig sa akin na parang ako ang tanging liwanag sa loob ng madilim na silid na ito. Akala ko, hindi mo na ako mapapatawad. Bulong niya. Ang boses niya ay gumaralgal, isang bulong na halos kainin na ng mga makina sa paligid niya. Hindi ko alam kung mapapatawad ba kita. Mateo, sagot ko habang hinahalikan ko ang kanyang maputlang kamay. Hindi ko rin alam kung mapapatawad ko ba ang sarili ko. Pero narito ako para sa bata. Narito ako dahil hindi kita gustong iwan sa gitna ng kadiliman. Itinaas niya ang kanyang kamay. May kahirapan niyang inabot ang aking tiyan. Nang maramdaman niya ang sipa ng sanggol, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang luha ang pumatak mula sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi luha ng sakit, kundi ng pagsisisi. Salamat, sabi niya. Salamat dahil hindi mo itinapon ang buhay na ito. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatayo si Aling Corazon. Hindi siya lumalapit, nakasandal lang siya sa hamba ng pinto. Nakatingin sa amin. Wala na ang kanyang pagiging strikto. Ang nakikita ko ay isang babaeng pagod na sa paglalaban sa mundo. Mateo, tawag ni Corazon. Huwag mo nang ubusin ang huling lakas mo sa mga pagsisisi. Ang kailangan mo ngayon, ang kapayapaan, tumitig si Mateo sa kanyang asawa. Isang mahabang tingin na puno ng paghingi ng paumanhin para sa lahat ng sakit na idinulot niya. Hindi lang dahil sa akin, kundi dahil sa lahat ng taon na hindi niya naibigay ang buong puso niya sa pamilyang ito. Corazon, mahina niyang sagot, patawad. Sa sandaling iyon, ang kwarto ay nabalot ng isang katahimikang hindi na mabigat. Para bang ang mga multo ng nakaraan ay dahan-dahang lumalabas. Selina, sabi ni Mateo sa akin habang humihigpit ang hawak niya sa kamay ko. Huwag kang mananatili sa bahay na ito pagkatapos ng lahat. Dalhin mo ang bata, dalhin mo ang kinabukasan niyo. Huwag mo siyang hayaang lumaki sa mga anino ng mga Villamor. Pero, Mateo, pangako. Putol niya sa akin. Pangako na hindi mo siya ikukulong sa kasalanan natin. Lumipas ang mga oras. Ang tibok ng puso niya sa monitor ay unti-unting bumabagal. Ang bawat beep ay parang isang hakbang papalayo sa mundong ito. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na bawal. Hindi ito yung kilig nung umpisa. Hindi ito yung init ng katawan sa gitna ng gabi. Ang pag-ibig pala ay ang pagpapakawala sa taong mahal mo. Para hindi na siya masaktan pa. Mahal kita, sabi ko sa huling pagkakataon. Ngumiti siya. Ang ngiti na huli kong nakita nung gripo ay inayos niya. Nung oras na wala pang nakakaalam sa amin. Isang ngiti na puno ng kapayapaan. At pagkatapos, ang beep sa monitor ay naging isang mahabang tunog. Isang mahabang tunog na sumira sa katahimikan ng gabi. Gumuho ako, hindi ko napigilan ang paghagulgol. Ang mga kamay na dati ay hawak ko ay unti-unting lumalamig. Si Aling Corazon ay lumapit sa amin. Hindi niya ako tinulak, hindi niya ako sinabihan ng masama. Sa halip, hinawakan niya ang balikat ko. Tapos na ang pagdurusa niya, Selina, sabi niya. Ngayon, ang sa atin naman ang magsisimula. Paglabas ko ng kwarto, ang madaling araw ay nagsisimula ng sumilip. Ang langit ay kulay ube, hindi pa ganap na maliwanag. Pero hindi na rin madilim. Naisip ko ang sanggol sa loob ko. Siya ang magiging sagot sa lahat ng tanong na hindi ko masagot. Siya ang magiging pag-asa sa gitna ng pagkawasak na iniwan ni Mateo. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, paano mo itutuloy ang buhay mo?
Paano mo haharapin ang kinabukasan kung ang bawat tingin mo sa anak mo ay magpapaalala sa iyo ng taong hindi na muling mababalikan? Ang sagot ay wala sa nakaraan, ang sagot ay wala sa pagsisisi. Ang sagot ay nasa susunod na hakbang na gagawin ko paglabas ng pintong ito. At sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot. Dahil alam ko, kahit wala na siya, ang buhay na dinadala ko ang magsisilbing katibayan na kahit sa gitna ng maling pag-ibig, may isang maliit na bahagi ng buhay na maganda at totoo. Naglakad ako palabas ng mansyon ng mga Villamor. Hindi na ako lumingon, hindi na kailangan. Dahil ang lahat ng kailangan kong dalhin, nasa loob na ng puso ko. Pagkatapos ng libing, parang isang malaking agwat ng kawalan ang bumukas sa harap ko. Ang Batangas ay naging isang lugar na lamang ng mga alaala, ang bawat puno, ang bawat kalsada, at ang bawat boses na naririnig ko ay parang bumubulong ng pangalang Mateo. Pero hindi ako nanatili. Sabi ni Mama Corazon, hindi mo kailangang manatili dito para patunayan ang kahit ano. Ang batang iyan, siya ang bagong pahina. Nagpunta ako sa isang maliit na probinsya, sa Northern Samar, kung saan ang dagat ay humahalik sa mga batuhan. Dito, nagsimula ako sa wala. Ang perang iniwan ni Mateo sa isang trust fund na hindi ko akalaing ipinangalan niya sa akin at sa bata. Ang siyang ginamit ko para makapagsimula ng maliit na sari-sari store. Sa loob ng ilang buwan, ang buhay ko ay naging payak. Wala nang mga lihim na kailangang itago sa kusina, wala nang mga katok sa dingding. Ang tanging naririnig ko ay ang alon ng dagat at ang boses ng anak ko, isang batang lalaki. Mateo ang ipinangalan ko sa kanya. Noong unang beses kong makita ang mukha niya, halos tumigil ang mundo ko. Ang mga mata niya, kamukha na kamukha ni Rafael. Pero ang hugis ng kanyang ilong at ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo kapag nagugutom ay Mateo na Mateo. Isang buhay na tulay ng dalawang lalaking sumira at bumuo sa pagkatao ko. Isang hapon, habang naglalakad kami sa dalampasigan, sinalubong kami ng hangin. Napahinto ako. Doon sa pagitan ng paglubog ng araw, tila narinig ko ang boses ni Mateo. Dalhin mo siya sa malayo, Selina. Huwag mo siyang hayaang lumaki sa mga anino. Naiyak ako habang karga-karga ang sanggol. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay na matagal kong tinatakasan. Ang pagpapatawad sa sarili, hindi ko na kailangang magluksa habang buhay. Hindi ko na kailangang isuot ang itim na damit ng pagsisisi. Ang pag-ibig ko kay Mateo ay naging isang sugat na humilom. At ang peklat na natira ay hindi simbolo ng kahihiyan, kundi simbolo ng tibay. Isang linggo ang nakalipas. Nakatanggap ako ng sulat mula kay Aling Corazon. Hindi siya nagpadala ng pera. Nagpadala siya ng mga litrato ni Nico sa Batangas. Sa likod ng litrato, may nakasulat. Lumalaki siyang maayos, alam niyang may kapatid siya sa malayong lugar. Darating ang panahon na kailangan mong sabihin ang totoo. Pero sa ngayon, palakihin mo siyang hindi bit-bit ang bigat ng ating mga pagkakamali. Doon ko naintindihan, ang pagtatago ay hindi ang solusyon. Ang katotohanan ang magpapalaya sa amin, pero hindi pa ngayon, Mateo, ang anak ko, ay nagsimula ng humakbang. Sa tuwing nakikita ko siyang naglalakad sa buhanginan, ang puso ko ay nagkakaroon ng bagong tibok. Hindi na tibok ng takot, kundi tibok ng pag-asa. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, pagkatapos ng lahat ng nangyari, hahayaan mo bang malaman ng anak mo ang pinagmulan niya? O pipiliin mong magsinungaling habang buhay para maprotektahan siya sa sakit ng katotohanan? Walang maling sagot at walang tamang desisyon na madali. Pero habang hinahawakan ko ang maliit na kamay ni Mateo, alam ko na ang susunod na kabanata ng buhay ko ay hindi na tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kinabukasan na binuo ko mula sa mga guho. Bukas,
Sisimulan ko na ang pagtatanim ng mga bulaklak sa harap ng tindahan. Gusto ko, paglaki ni Mateo, ang mundo niya ay puno ng kulay, hindi ng mga anino ng Batangas. Ang pag-ibig ko kay Mateo ay naging isang aral na ang pinakamahalagang tao na dapat kong mahalin ng buong buo ay ang sarili ko. Dahil kung hindi ko mahal ang sarili ko, hindi ko mapoprotektahan ang mga taong nakadepende sa bawat desisyon ko. Nagawa ko na, nakalaya na ako. At sa gitna ng paglubog ng araw, alam ko, sa wakas, tahimik na ang gabi ko. 5 taon na ang nakalipas. Ang hangin sa Samar ay hindi na amoy alat ng dagat lang. Amoy na ito ng sariwang kanin, ng mga bulaklak sa aking maliit na hardin, at ng buhay na unti-unti kong binuo mula sa mga pira-pirasong pagkakamali. Si Mateo, ang aking anak, ay 6 na taong gulang na. Siya ang sentro ng mundo ko. Kapag tinitignan ko siya, nakikita ko ang mga bakas ng mga taong nawala sa akin, ang lambot ng loob ni Rafael, at ang katigasan ng paninindigan ni Mateo. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aming munting sala, may isang pamilyar na yabag ang tumigil sa harap ng pinto. Matagal na panahon na simula nang huli akong makarinig ng ganitong klasing pagkatok. Hindi ito katok ng isang estranghero. Ito ay katok na puno ng pag-aalinlangan. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Nico, ang dating batang inaalagaan ko sa Batangas. Ngayon ay binata na. Sa tabi niya, nakatayo si Aling Corazon. Maputi na ang kanyang buhok, mas marami na ang guhit sa mukha. Pero ang mga mata niya ay nananatiling matalim at puno ng unawa. Selina, bati ni Corazon. Walang halong puot, tanging ang bigat ng mahabang panahon. Mama, Nico, pabulong kong sabi, hindi makapaniwala. Pumasok sila. Sa loob ng ilang minuto, ang bahay na dati ay puno ng katahimikan ay napuno ng mga kwento. Ikinuwento ni Nico ang tungkol sa pagtatapos niya sa pag-aaral, tungkol sa pagpapatakbo niya sa suong go na iniwan ni Papa Mateo, at kung paano niya pinagtagpi-tagpi ang mga pira-pirasong katotohanan habang siya ay lumalaki. Alam ko na, sabi ni Nico habang nakatingin sa akin. Alam ko kung bakit ka umalis. Alam ko ang tungkol kay Mateo. Nanigas ako. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Nico, pakiusap, huwag mo siyang husgahan. Hindi kita hinuhusgahan. Mama, pagputol niya, ngumiti siya. Isang ngiti na hango sa kabutihan ni Rafael. Hinanap kita hindi para maningil. Hinanap kita dahil kailangan ng lolo ko ang kapatid ko. Ang pamilya ay hindi natatapos sa kung paano tayo nagkamali. Natatapos ito sa kung paano natin tinatanggap ang bawat isa. Lumalabas si Mateo, ang aking anak, mula sa kanyang kwarto. May dalang laruang kahoy na ginawa niya mismo. Huminto siya sa tapat ni Nico at tinitigan ang estranghero. Ang pagkakahawig nila ay hindi maikakaila. Sa isang sandali, ang nakaraan at ang hinaharap ay nagtagpo sa isang silid. Lumapit si Aling Corazon sa akin. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang unang beses na ginawa niya ito nang walang pag-aalinlangan. Selina, marami tayong nawala. Sabi niya, ang dami nating sinayang na oras sa pagtatago at pagdadalamhati. Pero habang buhay pa ako, gusto kong makita ang mga apo ko na magkasama. Gusto kong makita ang pamilyang ito na hindi na kailangang magtago sa dilim. Sa gabing iyon, habang kumakain kami, nakita ko si Nico at si Mateo na nagtatawanan. Ang tawa ni Mateo, ang batang bunga ng bawal na pag-ibig, ay tila isang musika na nagpapatahimik sa bawat sugat sa puso ko. Hindi naging madali ang lahat. Ang bawat pagtingin ko kay Nico ay paalala ng taong hindi ko na maibabalik. Ang bawat pagtingin ko sa anak ko ay paalala ng taong minahal ko ng higit sa nararapat. Pero ngayong gabi,
napagtanto ko ang isang bagay. Ang buhay ay hindi formula. Hindi ito nobela na laging may malinaw na aral. Minsan, ang buhay ay isang magulong kwento na kailangan lang tanggapin. Hindi ako nag-asawa muli. Hindi ko na hinanap ang kapareha na papalit sa puwang na iniwan nila. Dahil ang pag-ibig ko ay hindi na nakatuon sa isang lalaki. Ang pag-ibig ko ay nakatuon na sa pagbuo ng isang mundong mas maayos kaysa sa mundong iniwanan ko. Bago umalis sina Nico at Corazon kinabukasan, lumapit si Nico sa akin. Mama, huwag mo nang dalhin ang bigat ng nakaraan. Tapos na yon. Habang pinapanood ko silang lumayo, pumasok ako sa loob ng bahay. Kinuha ko ang aking diary. Ang diary kung saan ko isinulat ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang lahat ng lihim. Sa huling pahina, isinulat ko ang mga salitang ito. Hindi ko pa rin alam hanggang ngayon kung tama o mali ang lahat ng nangyari. Ang alam ko lang, hindi ko na siya makikita ulit. At sa tuwing tahimik ang gabi, nandun pa rin siya. Sa isang sulok ng isipan ko, na hindi ko na kailangang puntahan ng may luha. Pinalaya ko na siya. At sa pagpapalaya ko sa kanya, pinalaya ko na rin ang sarili ko. Sinindihan ko ang kandila at inilapit ang papel sa apoy. Pinanood ko itong maging abo, kasama ang bawat pangungutya ng mga kapitbahay, ang bawat takot na mahuli, at ang bawat pagsisisi na minsang nagpabigat sa akin. Ngayon, ang tanging natitira ay ang init ng araw at ang tawa ng aking anak sa labas. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, tapos na ba ang kwento mo? O ang pagpapatawad sa sarili ang pinakamahirap na kabanatang kailangang isulat? Para sa akin, tapos na ang pagsulat, magsisimula na ang tunay na buhay, at sa pagkakataong ito, hindi na ito kwento ng isang byuda o isang manugang. Ito ay kwento ng isang babaeng natutong lumipad kahit pa ang mga pakpak niya ay gawa sa mga basag na piraso ng nakaraan. Wala nang tanong, wala nang sagot. Ang tanging natitira ay kapayapaan. Akala ko noon, ang kabanata 13 ang huling pahina ng aking buhay. Akala ko, kapag nasunog ko na ang mga alaala, tapos na ang lahat. Pero ang buhay, hindi naman talaga tumitigil sa pag-ikot. May mga pagkakataong ang kapayapaan ay hindi pagtatapos, kundi paghahanda para sa isang bagong yugto. Isang taon matapos ang pagdalaw ni Nico, nagpasya kaming lumipat ng tuluyan sa isang bahay na malapit sa dalampasigan, kung saan mas malawak ang espasyo para sa paglalaro ni Mateo. Hindi na ako nagtatago. Hindi na rin ako nagpapanggap na ibang tao. Sa bayan ng Samar, kilala na nila ako bilang si Selena. Ang babaeng may matatag na puso at anak na may mga mata na tila may daladalang misteryo ng dagat. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga tahi sa aking makina, dumating ang isang sulat. Hindi ito mula kay Corazon at hindi rin mula kay Nico. Ang envelope ay luma, bahagyang nanilaw, at ang sulat kamay ay pamilyar na pamilyar. Mula kay Padre Andres, ang paring pinagkumpisalan ko noon sa Batangas. Nanginginig ang mga kamay kong binuksan ito. Selena, alam kong matagal na panahon na ang lumipas. Hindi ko alam kung nasaan ka na, pero sa bawat misa, naalala kita. May iniwan si Mateo sa akin bago siya pumanaw. Isang bagay na ipinagbilin niyang ibigay ko sa iyo. Kapag sa tingin ko ay handa ka na, hindi ko ito na ipadala noon dahil hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Pero ngayon, nakarating ang sulat na ito sa akin mula sa isang kaibigan. May kasamang maliit na susi sa loob ng sobre. Isang lumang susi ng padlock. Ito ang susi ng isang maliit na safety deposit box sa bangko sa Batangas. Sinabi niya sa akin, Padre, kung sakaling hindi na ako makabangon, ang tanging yaman na mayroon ako ay hindi galing sa lumberyard. Ito ay para sa bata. Para sa kinabukasan na hindi ko naabutan. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking mga luha, Mateo.
Hanggang sa huling sandali, inisip niya kami. Kahit sa gitna ng sakit, binuo niya ang aming kinabukasan. Nagpasya ako, hindi para balikan ang nakaraan, kundi para tuparin ang huling hangarin ng isang lalaking nagkamaliman. Ay nagmahal ng totoo. Bumalik ako sa Batangas, kasama si Mateo, ang anak ko. Pagpasok namin sa bangko, ang bawat hakbang ko ay hindi na mabigat. Ang anak ko, habang hawak ang kamay ko, ay nagtanong, Mama, bakit tayo nandito? Para kunin ang tanging naiwan ng taong nagbigay sa atin ng pagkakataong mabuhay. Anak, sagot ko. Nang mabuksan ang box, wala doon ang ginto o salapi na inasahan ko. May isang maliit na kahon ng kahoy, gawa mismo sa kamay ni Mateo, at sa loob ay ang mga papeles ng lupang kinatitirikan ng bahay sa Batangas, at isang liham. Binasa ko ito sa harap ng anak ko. Selina, kung mababasa mo ito, ibig sabihin ay natupad mo ang pangarap ko, ang maging malaya. Ang lupang ito ay hindi para sa iyo, para balikan ang nakaraan. Ito ay para ibenta mo at gamitin ang pera para sa pag-aaral ni Mateo. Huwag kang lilingon sa pamilya Villamor, humakbang ka pasulong. Ang pagkakamali natin ay mananatili sa akin. Ang liwanag ng anak natin ay sa iyo. Sa bawat salitang binasa ko, naramdaman ko ang paglaya ng lahat ng natitira pang pangamba sa puso ko. Hindi pala ako nagnakaw ng kaligayahan, binigyan lang ako ng pagkakataon na bumuo ng isang bagay na tama mula sa isang pagkakamali. Paglabas namin ng bangko, nakita ko si Nico na naghihintay sa labas. Ngumiti siya at lumapit sa amin. Mama, sabi niya, sabi ni Lola Corazon, tanggapin mo ang lupang ito. Hindi ito galing sa pamilya namin. Ito ay galing sa pag-ibig ng isang lalaking naging tapat sa inyo. Yumakap ako kay Nico. Sa sandaling iyon, ang Batangas ay hindi na isang lugar ng multo. Ito ay naging isang lugar ng paghilom. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, paano mo gagamitin ang huling hiling ng taong nagdulot sa iyo ng pinakamalaking sakit at pinakamalaking pagmamahal? Itatapon mo ba ang nakaraan o yayakapin mo ang aral nito para sa mas maliwanag na bukas? Hindi ko na kailangang sumagot. Ang anak ko, habang tumatakbo sa damuhan, ay ang sagot na matagal ko nang hinihintay. Wala nang tanong, wala nang takot, ang buhay ay hindi formula. Ito ay pagpapatuloy. At sa kabanatang ito, isinara ko na ang huling pahina ng aking pagsisisi. Ang pangalan niya ay Mateo. Ang tatay niya ay isang lalaking nagkamali pero nagmahal. At ang nanay niya ay isang babaeng natutong lumipad. Kahit pa ang mga pakpak niya ay gawa sa mga basag na piraso ng nakaraan, tapos na magsisimula na ang tunay na buhay. Ito na ang huling pahina ng aking diary. Ang tinta ay tuyo na, at ang bawat salitang nakasulat dito ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng babaeng durog at ng babaeng buo na ngayon. 5 taon pa ang lumipas. Ang maliit na bata na dala-dala ko noon sa aking sinapupunan sa loob ng bus ay isang batang lalaki na ngayon na puno ng kuryosidad sa mundo. Si Mateo, ang aking anak, ay hindi na lamang isang bunga ng pagkakamali. Siya ay naging isang bata na may pusong kasing lawak ng dagat na aming tinitirhan. Ngayong araw, bumalik kami sa dalampasigan, hindi na para magtago, kundi para magdiwang. Kaarawan ni Mateo, ang buhanginan ay puno ng mga bata, mga kaibigan, at ang pamilyang Villamor na dinalaw kami mula sa Batangas. Si Aling Corazon, bagaman mahina na, ay nakaupo sa ilalim ng payong. Pinapanood ang apo niyang tumatakbo. Si Nico ay nakikipaglaro ng bola sa aking anak. Walang pader, walang lihim, walang mga mata na humuhusga. Nilapitan ako ni Nico. Mama, ang saya ni Mateo, no? Ngumiti ako. Oo, Nico,
Masaya siya dahil wala siyang bitbit na nakaraan. Habang pinapanood ko sila, naalala ko ang lahat, ang bawat katok sa dingding, ang bawat salabat sa hating gabi, ang bawat luha sa loob ng bodega, at ang bawat beep ng monitor sa ospital. Noon, ang mga alaalang iyon ay parang mga tinik na nakabaon sa aking dibdib. Ngayon, ang mga ito ay parang mga tuyong dahon na lamang, bahagi ng lupa, bahagi ng pinagmulan, pero hindi na kayang sumugat. Hindi ko na kailangang maghanap ng sagot sa kung tama o mali ang lahat ng nangyari. Dahil sa dulo ng lahat, ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa kung paano mo tatanggapin ang iyong mga lamat at gagawin itong bahagi ng iyong kagandahan. Tumayo ako at lumapit sa dalampasigan. Tumingin ako sa malawak na dagat. Ang alon ay parang tinig ng panahon, pabalik-balik. Naghuhugas ng mga bakas ng paa sa buhanginan. Mateo, bulong ko sa hangin, nakikita mo ba? Maayos kami, pinalaya mo ako, at sa pagpapalaya mo sa akin, nahanap ko ang sarili ko. Walang multo na sumasagot, walang boses mula sa kalangitan, tanging ang ihip ng hangin na nagpaparamdam sa akin na tama na ang lahat. Wala nang dapat pang ipaliwanag. Huminga ako ng malalim, ang pinakamalalim na hininga na nagawa ko sa loob ng mahabang panahon. Ang hangin ay sariwa, walang halong alikabok ng bodega, walang halong pait ng pagsisisi. Lumingon ako sa aking anak. Tinawag niya ako, "Mama, halika na." Tumakbo ako patungo sa kanya. Sa bawat hakbang ko sa buhanginan, naramdaman ko ang gaan ng aking mga paa. Hindi na ako tumatakbo palayo sa anino. Hindi na ako tumatakbo patungo sa kaligtasan. Tumatakbo ako patungo sa buhay na akin. Ang buhay na binuo ko, ang buhay na karapat-dapat sa akin. Isinara ko na ang kabanata ng aking mga pagkakamali. Ang nakaraan ay mananatiling nakaraan. Ang bukas ay isang blangkong papel na handa ko ng sulatan ng mga bagong kwento. At sa kwentong ito, ang bida ay hindi na ang biyudang naghahanap ng atensyon, kundi ang inang naghahanap ng liwanag. Sa paglubog ng araw, tinitigan ko ang huling sinag. Hindi na ito madilim, hindi na ito ube, ito ay ginto. Ang ginto ng isang pag-ibig na nagtapos, para magbigay daan sa isang pag-ibig na walang katapusan. Ang pag-ibig sa sarili at sa anak na magpapatuloy ng lahat. Tapos na wala nang tanong, wala nang sagot. Ang natitira na lang ay ang masayang tawa ng aking anak na sumasabay sa kanta ng dagat. At sa pagkakataong ito, alam ko na, handa na akong mabuhay